Final na ba ang lineup ng Straw Hat Grand Fleet? Sino-sino pa kaya ang madadagdag rito? Ilang daang chapters na rin ang lumipas simula nang mabuo ang Straw Hat Grand Fleet sa Dressrosa. Pero simula noon ay wala pang masyadong update tungkol sa kanila. Hindi pa sila ulit nagtitipon o nadadagdagan ng miyembro. Nakakapagtaka dahil alam naman natin kung gaano kadali para kay Luffy ang gumawa ng mga allies. Si Mihawk na mismo ang nagsabi, may kakaibang kapangyarihan si Luffy na gawing kakampi ang mga tao sa paligid niya. Kaya kung gugustuhin nito, madali niyang mapapalaki ang fleet niya. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung sino-sino pa yung mga grupo o tauhan na posibleng sumali sa Grand Fleet, kung meron man. Bilang isang Warrior of Liberation, tingin ko nga magkakaroon siya ng tagasunod mula sa iba't ibang lahi. Pero bago natin simulan yan, huwag mo munang kalimutang mag-subscribe sa ating channel kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng content tungkol sa One Piece. Okay, game! Kung meron mang grupo na sasali sa Straw Hat Grand Fleet, ang pinakamataas ang tsansa ay ang Sun Pirates. Sila ay isang pirate crew mula sa Fishman Island na itinatag ng isang dating aliping fishman na si Fisher Tiger. Bilang isang dating alipin, ang pinaka-main goal ng grupo nila ay magpalaya ng mga kapwa nila alipin mula sa mga Celestial Dragons. Noong namatay si Fisher Tiger, pinalitan siya ng isa ring mahusay na fishman, si Jinbei. Noong time skip, pumayag si Jinbei at ang Sun Pirates na maging tagasunod ni Big Mom dahil gusto nila ng proteksyon ng isang Yonko para sa pirate crew nila at pati na rin sa buong Fishman Island. Lagi nga kasing target ang Fishman Island ng mga pirata na papunta ng New World. Pero noong Whole Cake Island arc, matapos siyang impetahan ni Luffy na sumali ng crew niya, nagdesisyon si Jinbei na tapusin na ang alliance with Big Mom. Mataas kasi ang tingin niya kay Luffy at alam niya na kaya nitong baguhin ang mundo. Noong patakas na ang Straw Hat sa teritoryo ni Big Mom, nagpaiwan si Jinbei at Sun Pirates para pigilan yung mga puwersang umahabol kila Luffy. Ilang buwan rin nating inabangan kung ano yung naging kapalaran nila. Pero buti na lang, nakaligtas naman sila at opisyal na ngang sumali si Jinbei ng Straw Hats. Ngayong wala na yung dati nilang captain, ano naman kaya ang mangyayari sa Sun Pirates? Tandaan natin na pirata sila, so technically criminal sila. Ang Fishman Island naman ay miyembro ng world government. So hindi sila pwedeng kumupkop ng mga pirata or else baka patalsikin sila at pag-initan pa ng world government. So kung gusto ng Sun Pirates na hindi mapahamak ang Fishman Island, kailangan nilang lumayo rito. So paano na sila? Saan sila pupunta? Tandaan nyo ba kung ano ang best option para makasurvive sa New World? Diba ang sumali sa isang Yonko crew? Isa nga yan sa dahilan kung ba't sila sumali kay Big Mom dati. Ngayong Yonko na si Luffy, kaya na rin sila nitong bigyan ng proteksyon. Hindi na rin ito malabo dahil nauna na ngang sumali yung dati nilang captain. Bukod pa rito, nagme-make sense rin ito sa identidad at filosofiya ng crew nila. Saan ba ulit natin unang narinig ang tungkol kay Sun God Nika? Diba sabi ni Who's Who, ito raw yung usual na pinagdadasalan ng mga alipin para magligtas sa kanila. At alam naman natin na dating alipin ng mga Celestial Dragon si Fisher Tiger at mga unang miyembro ng crew. Baka dito nila nakuha yung pangalan ng crew nila, ang Sun Pirates. Kaya hindi na malabo kung magiging tagasunod ni Sun God Nika ang Sun Pirates. Susunod naman na posibleng miyembro ang Giant Warrior Pirates. Sila ay isang crew ng mga higante mula sa Elbaf. Lagpas 100 taon sa nakaraan, napakasikat ng crew na ito dahil sa taglay nilang lakas. Kinakatakutan sila sa buong mundo. Kaso nga lang, na-disband sila. Bakit? Kasi nagtalo yung dalawa nilang captain kung sino daw yung nakahuli ng mas malaking Sea King. Palakihan daw sila. Dahil dito, nagduelo sila ng 100 years para lang maresolba ang away nila. Noong sinubukan silang i-capture ni Mr. Tree para sa mga bounty nila, iniligtas sila ng mga Straw Hats. Pagdating naman sa Enies Lobby, nakilala naman ng Straw Hats ang dalawa pa nilang miyembro. Ang dalawang ito, si Oimo at Kashi, ay inuto ng world government. Nahuli raw ng Navy yung captains nila at papalayain lang kung babantayan nila Oimo at Kashi ang Enies Lobby sa susunod na 100 years. Buti na lang, alam ng Straw Hats na kasinungalingan lang ito dahil nasa Little Garden lang naman yung dalawa nilang captains at hindi naman bihag ng Marines. Dahil sa impormasyon ng Straw Hats, nagrebelde na si Oimo at Kashi sa world government dahil sa pangloloko nito at itinigil na nila ang pagbabantay sa Enies Lobby. Pagkatapos ng arc ay umuwi na nga sila ng Elbaf. So malaki nga ang koneksyon at utang ng ilang members ng Giant Warrior Pirates sa Straw Hats. Sila na rin ang nagsabi. Sa Egghead arc, nakita nga natin ulit sila dahil dumating sila para sunduin ng Straw Hats. Mukhang kilala rin nila kung sino si Nika. Pagkatapos ng Elbaf arc, sa tingin ko nga mas mapapalapit pa sila at sasali na nga sa Grand Fleet. Currently, meron na ngang giant sa fleet ni Luffy, ang New Giant Warrior Pirates na sinimulan ni Hajruddin. Sinimulan niya ito dahil gusto niyang i-revive yung dating Giant Warrior Pirates. Pero dahil back in action na ulit itong si Dory at Brogy, baka mag-merge na lang itong dalawang giant pirate crew at maglayag sa ilalim ng bandilan ni Luffy. Ang susunod naman ay si Jin, ang combat commander ng Dawn Creek Pirates mula sa Baratie arc. Kasama si Jin ng fleet ni Dawn Creek noong pumunta ito sa Grand Line at pinaglaruan lang sila ni Mihawk. Nagkaroon siya ng malaking utang na loob kay Sanji dahil binigyan siya nito ng pagkain noong gutom na siya
kahit wala pa siyang pera. Noong sinubukan ni Don Krieg na i-take over yung Baratie ship bilang kapalit ng sira-sira niyang barko, ikinagalit ito ni Jin dahil utang nga nila ang buhay nila kay Sanji dahil pinakain sila nito. Noong una ay napilitan pa si Jin na sumunod dahil takot siya sa captain niya. Pero noong inutusan na siya na patayin si Sanji, doon na siya nag-traidor. Tumanggi siyang saktan yung nagligtas ng buhay niya. Maya-maya pa, tinulungan pa nga niya si Luffy at ibinigay ang sarili niyang gas mask dito para hindi niya malanghap yung poison gas ni Don Krieg. Kaso nga lang, si Jin naman ngayon ang nakalanghap ng lason. Noong huli na, si Jin na mismo ang nag-knockout sa nagwawala niyang captain at sinabing tanggapin na lang nila yung pagkatalo nila. Habang paalis, sinabi niya na sana magkita ulit sila nila Luffy sa Grand Line dahil napabilib siya sa lakas at ugali ng mga ito. Ang popular opinion nga ay patay na ito si Jin dahil sa lason na nalanghap niya. Pero hindi ako kumbinsido. Syempre, One Piece tong pinapanood natin at napakakonti nang namamatay dito. Lalong-lalo pa noong mga earlier arcs. Ito ngang si Pell na ang ganda-ganda na noong pagkamatay niya dahil sinakripisyo niya ang buhay niya para sa bansa niya, binuhay pa ni Oda. Ito na nga sana ang perfect opportunity para pumatay ng tauhan pero hindi pa rin tinuloy ni Oda. So paano pa kaya itong si Jin? Sa tingin ko nga buhay pa siya. Tapos, meron ring trend na may mga tauhan sa bawat arc ng East Blue Saga ang bumabalik pa sa istorya later on. Sa Romance Dawn arc, nandyan si Alvida. Sa Orange Town, nandyan si Buggy at Buggy Pirates. Sa Syrup Village, nandyan naman si Django. Sa Arlong Park, si Hachi. Sa Log Town, si Smoker at Tashigi. At sa Baratie arc, ito ay magiging si Jin. Maaari siyang mag-take over ng Don Krieg Pirates at pumunta na nga sa Grand Line. Sabi nga niya, sana magkita sila doon. At syempre, dahil sa utang at paghanga niya sa mga Straw Hats, posible siyang sumali ng Grand Fleet. Bago tayo tumuloy sa listahan natin, banggitin naman natin yung mga honorable mentions. Sila yung mga napalapit na rin sa Straw Hats pero sa tingin ko hindi sasali ng Grand Fleet. Una, hindi pwedeng sumali yung mga may ambisyon na maging Pirate King. Syempre kung gusto nilang maging Pirate King, hindi sila pwedeng maging tagasunod ng ibang tao. Example nito ay sila Kid at Law. Kahit pa nakipag-alyansa na sila sa Straw Hats dati, malabo nga na maging under sila ni Luffy dahil sa ambisyon nila. Pero pwede pa rin naman silang makipag-alyansa ulit kay Luffy sa hinaharap, kung buhay pa sila. Yun lang. Pangalawa naman yung mga retired na sa pagpipirata. Syempre, ang Grand Fleet ay grupo ng mga pirata. So kung hindi ka na pirata, malabo na makasali ka pa dyan. Example niyan, si Bellamy the Hyena. Kung pirata pa ito, siguro dinagdag na natin siya sa listahan natin. Kaso nga lang, nakita natin na nagretiro na siya at isa na siyang Master Dyer. Isa pa, kung sasali siya sa Grand Fleet, dapat ginawa niya na yon sa Dressrosa pa lang. So tingin ko nga hindi ito para sa kanya. Next naman yung mga leader ng mga bansa o teritoryo. Syempre bilang mga leader, hindi nila pwedeng iwanan yung mga responsibilidad nila doon sa lugar nila kahit gaano pa kataas ang respeto nila kay Luffy. Example nito ay sila Boa Hancock. Bilang Pirate Empress ng Amazon Lily, hindi siya basta-basta pwedeng umalis at iwanan yung mga nasasakupan niya. Ngayon balik naman tayo sa listahan natin. Ang susunod na posibleng miyembro ng Grand Fleet ay ang Nox Pirates. Sila ay isang grupo ng mga Minks na naglayag 13 years sa nakaraan upang maghanap ng mga poneglyphs. Nais nila itong ipunin at protektahan lalo na yung mga nawawala o napunta na sa mga masasamang kamay. Pinamunuan sila ni Pedro habang isa ring member si Pecoms. Naging mahirap ang paglalakbay nila at dahil dito, karamihan sa members nila ay naubusan na ng motibasyon. Alam naman natin kung gaano kadelikado ang buhay sa New World. Eventually, napunta sila sa teritoryo ng Big Mom Pirates at dahil gusto ni Big Mom na magkaroon ng mga miyembro mula sa iba't ibang lahi, pinasali niya sila at binigyan ng proteksyon. Noong papatakas na ang Straw Hat Pirates sa teritoryo ni Big Mom noong Whole Cake Island arc, isinakripisyo ni Pedro ang sarili niya para makatakas ang Straw Hats. Pinasabog niya ang kanyang sarili para mapigilan si Perospero sa paghabol kila Luffy. Noong nalaman ni Pecoms yung sakripisyo ng dati niyang captain, nag-traidor siya sa Big Mom Pirates kahit na may utang na loob siya kay Big Mom dahil sa pagprotekta nito sa kanya. Gusto kasi niyang i-honor yung wish ni Pedro na patakasin ng mga Straw Hats. Missing in action na si Pecoms pagkatapos nito pero never na kumpirma ang pagkamatay niya unlike kay Pedro kaya malaki nga ang tsansa na buhay pa siya. Ngayong trinidor na niya ang Big Mom Pirates, kailangan niya na humanap ng ibang tirahan. Pwede naman siyang bumalik sa zoo, pero sa tingin ko, i-revive niya ulit yung dating Nox Pirates at sasali sa Grand Fleet. Hindi man natupad ni Pedro yung pangarap niya na ma-witness ang Dawn of the World, magagawa naman ito ma-witness ni Pecoms at may front row seats pa. Anong tingin mo sa listahan natin? Meron ba tayong nakalimutan? Kung oo, lapag mo na sa comment section kung sino pa yung mga posibleng sumali ng Grand Fleet. Paalala, ito lang yung mga members ng fleet hindi pa kasama yung mga allies na willing kumampi kay Luffy. Kung mahilig ka sa mga ganitong topic tungkol sa One Piece, mag-subscribe ka na sa ating channel dahil marami pa tayong similar videos na ilalabas.